Yeah, Jubilee TV official, check the mic, 1, 2. Sa digital landscape, ang boses nyo ang dala ko. Headphones on, mga matay nakatutok, puso'y handa na. Jobelito TV official, reactor ng kalingap. Tayo'y maghatid ng liwanag sa bawat sulok ng Pinas. Isang tinig para sa bayan, advokasy ang wagas. Jobelito TV official, reactor ng kalingap. Ang inyong reactor ng kalingap. Yeah, reactor ng kalingap. Okay, so ayun. Inyo sa mga kabagis, Jubilito TV official po, no? At ito na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kalingap at kabagis. Pero bago po lahat, syempre po, shoutout muna natin Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rab. Syempre po sa ating mga kalingap netizens, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ito na, wala na pong paligoy-ligoy, mga kalingap at kabagis. For today's reaction video, re-reactionan lang natin ito pong naging interview ni Kapisot, mga kalingap at kabagis, dito po, no, sa pinsan, Chuhin, Ninong, ang dami ng title, mga kalingap at kabagis, ng kamag-anak po, no, ni Andrea, mga kalingap at kabagis, no. Isa pong beneficiaries na natulungan po, no, ng kalingap. As simple as that na lang po, no. Wag na po nating i-elaborate dahil alam ko naman po sa Kalingap netizens, kilala nyo po itong batang ito. So, ito nga, mga kalingap at kabagis, kagaya ng sinabi ko, ito pong pinsan, no, ni Andrea ay nagpa-interview kay Kapisot at inilahad niya ang kanyang frustration, mga kalingap at kabagis, allegedly, dito po sa, to be specific, dito po sa community ng Kalingap, no? Kay Kuya Bal or sabihin na natin kay Kalingap Rab dahil di umano, mga kalingap at kabagis, ay nakakatanggap po siya ng samot-saring bashing, no, sa mga commentator po ng mga video upload ng Team Kalingap na naka-address po, no, doon po sa kanyang pinsan, which is ito nga pong si Andrea. So ano po yung bashing na natatanggap nito pong pinsan ni Andrea sa mga commentator, sa mga video upload ng Team Kalingap? Allegedly, mga kalingap at kabagis, no, ay medyo maselan po, no, yung pong ikino-comment ng mga commentator against dito po sa pinsan niya, no, na to the point na talagang ika nga, kung wala ka naman pong maipapakitang resibo doon sa akusasyon na yon, ay talagang pwede mong sampahan ng reklamo, mga kalingap at kabagis, kung sino man yung ika ngang nambabash or nag-a-accuse sa'yo, no, ng mga bagay-bagay na ito, no. If I was not mistaken, correct me if I'm wrong, mga kalingap at kabagis, no, ang ibinabatong, sabihin na nating akusasyon dito po sa pinsan ni Andrea, mga kalingap at kabagis, allegedly, ay yun nga daw pong sinasabi nilang panghahalay na issue, mga kalingap at kabagis. Kaya yun nga po, may mga sinabi siya dito sa interview ni Kapisot na pinapatigil niya na daw po pansamantala yung pagpa-vlog sa kanyang pinsan dahil nga po nakakatanggap na po, no, ng samot-saring pambabashing, no, hindi lamang sa mga tao sa online, and at the same time daw po ay pati daw po, no, sa kanyang mga kaklase, no, dahil alam naman po natin nag-aaral po yung bata, mga kalingap at kabagis. At ito, siguro para may reference po tayo sa ating pinag-uusapan ngayon, mga kalingap at kabagis, ay mamarapatin po nating mag-play ng audio clips doon po sa interview na yon para magkaroon po tayo ng reference. At base po, no, doon sa mga sasabihin ng in-interview ni Kapisot, no, ay doon po tayo magbibigay ng ating kuro-kuro, opinion, point of view, no, sa usaping ito. Disclaimer lang po, mga kalingap at kabagis, ang lahat po ng inyong mapapakinggan sa inyong host ay pawang ikangay point of view lamang po, no, isang constructive criticism sa mga bagay-bagay na ating ikangay napapanood at naririnig dito po sa social media. At dahil nga po tayo isang reactor, ay yun po yung ginagawa natin
reaksyonan yung mga bagay-bagay na napapanood po natin, no? Nagbibigay po tayo ng ating point of view at yung tinatawag po nating constructive criticism dito po, no, sa social media. So without further ado, mga kalingap at kabagis, narito po, no, pakinggan po natin yung interview ni Kapisot dito po sa pinsan ni Andrea, mga kalingap at kabagis. Narito po yun. Ay, hello, good evening. Hello sir, good evening po. Ready na ba kayong humarap? So, di umano, mga kalingap at kabagis, allegedly ay ito pong pinsan na ito ay tumanggi doon po sa gusto sanang gawing interview, mga kalingap at kabagis, ni Kuya Bal, at mas pinaunlakan niya po, no? At mas ginusto niya pong magsalita dito po sa channel ni Kapisot. Okay? Para lang aware po tayo, mga kalingap at kabagis. Okay lang, okay lang. Okay lang yung ano nyo, yung signal nyo dyan? Okay lang. Okay, sige po. Eto, ipaliwanag nyo po yung side nyo dito. So, dahil kayo naman rin yung kumontak sa akin para may paliwanag nyo po yung side nyo. So, ibig sabihin, ang kumontak po kay Kapisot ay yun daw pong pinsan. So, hindi daw po si Kapisot ang kumontak sa kanya. Pero dito po ay meron po siyang ipinakitang message, no? Convo between Kapisot at dito po sa pinsan na di umano, mga kalingap at kabagis, ay kay Kapisot lang daw po siya magpapa-interview para ikangay ilahad naman yung side niya, no? Yung side niya sa usaping ito, mga kalingap at kabagis. Okay? Kung ano talaga yung tunay na nangyayari at kung ano yung epekto sa mga napapanood nyo sa social media at nababasa nyo. Okay lang po, ihap po kayo sa camera? Okay lang, okay lang. Okay, sige po. Okay, pakilala po kayo sir. Ako si Carlito Pabilando Jr. Okay Kaya po. ako yung bilang ni Kalinga Prab na tiyuhin daw ni Andrea. Ito kasi lumalabas sa vlog, mga kalingap at kabagis, no, na parang ang pagkakakilala is tiyuhin. Pero ang katotohanan pala is pinsang buo, mga kalingap at kabagis, no. Pinsang buo ni Andrea, ito pong individual na ito. Okay? Laging nila. Okay. Unang-una, nung pagkontra ko na i-vlog nila si Andrea, siyempre, concern ako sa bata. Opo. Kasi ganun nga yung sitwasyon niya. Okay. Kontra daw siya sa pagko-content kay Andrea dahil nga daw po sa sitwasyon ng pinsan niya. So ano pong sitwasyon yon? Siyempre po, mga kalingap at kabagis, no, ano po ba ang main purpose ng kalingap kung bakit po sila tumutulong? Unang-una, siyempre po, nakikitaan nila, no, ng mga criteria. Ano pa talaga yung mga criteria para well-deserved na tulungan po ang isang individual? Siyempre po, yung livelihood, yung kabuhayan. No? So, isa ito sa mga faktor kung bakit po, mga kalingap at kabagis, tinulungan ng Team Kalingap yung pinsan niya. Okay? Siyempre, pag nakita nga naman ng mga tao na gano'n yung kalagayan niya, may mga haka-haka, hindi natin mapipigilan yung mga tao. Oho. Charity vlogger naman kasi. 'Di ba? Charity vlogger si Kalingap Rab. At ang Team Kalingap ay ganyan na talaga yung content. And I assume, no, sir, ay aware ka, no, sa mga content ng Kalingap na it's all about pagtulong. Yung talaga yung mga video upload nila. Di po ba? Saka isa pa, nag-aaral pa siya, maraming mga batang nakakakita, nabubuli na nga siya. Mapapanood po yung video gano'n. Okay, nabubuli, no? Nabubuli daw po si Andrea dahil nga daw po napapanood, no? Yung pong mga video na ina-upload ng Team Kalingap. Later on, dito po sa mga sinasabi ni Sir, ay tayo po ay magbibigay ng ating point of view, no? Mga kalingap at kabagis. Yung ating opinion naman sa mga sinabi niya. Okay? Tapos may mga nangaharas pa sa kanya. May nanghaharas daw po, nabubuli, and at the same time ay nahaharas daw ito pong si Andrea. Pagpatuloy natin. Paano ba nangyari yung mga pangharas na yan? Yun yung dahilan. Paano nagsimula yung mga pangharas na yan? Siguro, wala kasi akong ideya eh. Siguro wala akong idea. So paano po kayo nakapag-conclude, sir, na merong pangbubuli at panghaharas kung yung sagot po ninyo ay siguro? So, mga kalingap at kabagis, no? Dito pa lamang po sa sinasabi ni sir, nag-a-assume siya. Kasi ginamit niya yung salitang siguro. 'Di ba? Kasi kung certain ka, kung sigurado ka sa isang bagay, ang isasagot mo ay yes po. Meron pong nangyayaring panghaharas at pangbubuli at meron po tayong mga resibo dyan or mga ebidensya na magpapatunay
na ito nga pong pinsan ko ay binubuli at hinaharas dahil nga po sa mga video upload. Dapat ganon. Pero dun pa lang po sa salitang siguro, parang tagilid naman na yata, sir. Parang nag-a-assume na lang tayo. Kasi pag sinabi mong siguro, wala tayong kanyan. Wala tayong pinanghahawakang ikangang ebidensya o resibo para ika nga ay patatagin yung claim natin na nabubuli or nahaharas po yung bata. Allegedly. Okay? Siguro nakikita rin siya sa mga vlogging ni Kalingap. Kasi puro may siguro eh. Mga Kalingap at Kabagis, napansin ninyo, puro may siguro. So, uncertain, mga Kalingap at Kabagis, yung sagot. Dahil kung confident ka enough na ika nga meron talagang nangyayaring pangbubuli, no, although hindi po natin sinasabing walang nangyayaring pangbubuli, pero kung certain ka sa mga bagay-bagay, dapat confident ang sagot mo. Meron po. 'Di ba? Dapat meron po talaga ang sagot. Yun lang naman po napansin ko, mga Kalingap at Kabagis. Magpatuloy natin. Siyempre, nakatag dun yung account niya eh. Oo. So, natutunan siya ng mga tao. May mga nagda-direct message sa kanya, may mga pambabatos, may mga pangaharat. Ganun. Okay, yun. Dapat ganun. May mga nagda-direct message sa kanya ng pambabastos or panghaharas. Dapat yan, meron po kayong pinangahawakang resibo na magpapatunay dyan po sa claim ninyo, sir. Okay? Oo. Kaya sabi ko nga kay Kalingap, hindi muna namin pinagagamit ng cellphone si Andrea. Oo. Mhm. At ayaw ko rin munang humarap siya sa vlogging. Okay. Unang-una, So yun daw po yung request, no? Na hindi mo na pagagamitin ng cellphone at para sabihin na natin hindi ma-expose or ma-overexpose dito po sa social media. Maganda po yun. Agree po ako doon, sir. Dahil alam naman po natin ang mga kabataan ngayon, no? Honestly speaking, overuse na po ang social media sa kanila. At yung paggamit po ng social media, pag na-overuse, ay meron pong negative impact sa social life natin or sa psychological impact, no, ng ating buhay. Okay? dahil sa sitwasyon niyang ganun. Pangalawa, inisip ko rin yung kahiyan ng bata. Kasi kung talagang concerned sila sa bata, kung gusto nilang Talagang ibig sabihin, pinapakita ni sir na concern siya, no? Concern siya dito sa kanyang pinsan, no? Aware siya sa ikangang magiging outcome, no, ng pagbablog kay Andrea, mga Kalingap at Kabagis. So, okay, tayo doon, wala tayong problema doon. Concern sa well-being at sa social life ng bata dahil na-overexpose, mga Kalingap at Kabagis, di umano at ikangay nagagawa ng bashing dito po sa social media. Agree tayo doon, okay? Wala tayong pag-uusapan doon. Okay, pagpatuloy natin. patulong. Pwede nilang gawin kahit walang camera, di ba? Ayun, tama ka dyan. Yun lang Hindi nga. Pwedeng gawin yung pagtulong kahit walang camera. Uulitin ko po, mga Kalingap at Kabagis, no, sa mga nanonood po. Di ba? Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang at yung mga Kalingap charity vloggers natin, nandun yung salitang charity vlogger eh. So, paano po natin sasabihin na ikangang tutulong tayo ng walang camera? At mga Kalingap at Kabagis, no, maibalik ko lamang po, no, yung pong pag-upload, no, ng video ni Kalingap Rab ng kanyang mga beneficiaries. Correct me if I'm wrong. At sa pagkakaalam ko po, mga Kalingap at Kabagis, ay may basbas naman po ng direct bloodline ng beneficiaries. Pwedeng kapatid, pwedeng anak, di ba? Pwedeng pinsan, pwedeng ikangang kuya, ate, basta direct bloodline ang kausap. At meron pong basbas yun. Do you think, mga Kalingap at Kabagis, ang Team Kalingap ay basta-basta na lamang pong mag-upload ng video nang walang pahintulot po ng magulang or yung mismong binablog po? Diba? Siyempre po, bago po nila i-upload yan, ay ikangay, kinukuhanan po muna nila ng consent. Diba? Okay. Tuloy natin. Ayun, kung talaga may... Maganda na mag-vlog. Yes. Oo. Kung may malasakit ka talaga. Talagang taos puso silang tutulong. Oo. Ang ano ko naman dun is, hindi para kumontra sa vlogging nila. Mm-mm. Hindi ko naman sinabing, hindi ko na siya paharapin. Sabi ko sa kanila, huwag muna. Oo. Kasi hindi pa yung bata eh. Totoo doon, nakausap naman na namin yung bata. Okay naman na siya sana. Nung dumating sila, parang may kinatatakutan na yung bata. Malay ba natin kung isa sa kasama nila yung nangaharas, di ba? Kaya ganun yung reaction ng bata. Isa rin kasi yun sa iniisip namin. Kasi hindi magkakaganon yung bata kung, di ba? Kung hindi niya pinaniniwala ang nakarating na dito yung tao, di ba? Kasi lingon siya ng lingon. Nagtataka nga ako bakit umiiyak yung bata. Di ba nung huling vlog, tama?
Umi- Inisip namin, Umiiyak eh. baka nakarap na dito yung taong nangahack. Umiiyak daw, which is totoo naman po, no, doon sa vlog ay umiiyak nga po talaga. Oo. Oo. So sabi ko, wag na unang iharap sa camera kasi ang dami kasi nila magkakasama pag nagbablog eh. Yun nga eh. Kaso Eh, wala- natural po talaga yan na kung matagal ka na nakasubaybay sa Team Kalingap, no, mga ma'am and sir, ay hindi lang naman po mag-isa, hindi lang naman si Kalingap Rab, hindi lang naman po si Kuya Bal ang pumupunta sa mga beneficiaries, no? Kasama po yung mga Kalingap partners, K-Boys, para, di ba? For safety reason din, no? Nung Kalingap partners. Ang hirap naman pong ikangang susugod ka na lamang po sa isang lugar na mag-isa ka na uncertain or hindi ka sure kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo sa lugar na yon. So, importante po talaga na may kasakasama ka rin sa pagbablog. Kasi hindi mo alam or hindi mo nga mapipredict yung pwedeng mangyari sa'yo doon sa lugar na iyon, no? Mga Kalingap at Kabagis. Patuloy natin. lalaki pa lahat. Siyempre. Ay, may babae naman yata kasama yung Krista. May kasama naman yata babae yung Krista. Bata, tapos iharap mo sa napakaraming tao, di ba? Di mas lalong may stress yung bata. Hmm. Kaya ako kumontra. Hindi yan sa kapakanan ko, sa kapakanan ng bata yun. Okay. Okay. Kaya daw kumukontra dahil sa kapakanan ng bata. Kumukontra yung pinsan dahil, gaya na sinabi ko kanina, concern siya, no? Sa welfare ng pinsan niya. Okay. Maganda yon. Walang problema yon. Ninong niya ako, kumbaga pangalawang magulang niya na ako. Hmm. Saka nangako rin ako sa tatay niya, sa tito ko, Oo. na wala, na titignan ko rin yung mga bata, mga anak niya. Mm-mm. Kaso, natidepress talaga ako nito mga nakaraan kasi nakikita ko yung mga comments sa mga vlogging nila ni Kalingap. Tapos, kanina na naman, nakita ko yung vlog ng tatay. Oo, yung Nabuwisit talaga ako kasi kinausap ko na sila, sabi ko, Okay, nabibwisit daw po siya doon sa tatay dahil ano yon? hindi kami haharap sa camera, ayaw na namin ng vlogging. Oo. So, sabi naman ng isa, okay lang po ba banggitin kita? Okay lang, banggitin niyo ako. Wala na akong pakialam sa mga viewers niyo, sa mga kapanatics niyo. Kasi sira na rin naman talaga ako sa mga Oo. posts niyo, sabi ko. Nainis lang ako kasi pag nagko-comment ako dun sa mga posts nila, dinidelete nila. So, ibig sabihin talaga, Oh, meron po akusasyon na dinidelete daw po yung comment. No? Ang tanong dito, sino yung nagdi-delete? Si mismong Kuya Balba or si Kalingap Rab ang nagdi-delete? Or yung mga nakasuporta po? Dapat klaro po tayo doon, mga Kalingap at Kabagis, no? Klaro po tayo dapat doon. Kasi minsan binibigyan ng access, no, ang mga subscribers, ang mga supporters, no, para maging moderator. At once na naging moderator ka, no, may standard moderator or merong managing director, you have access to delete, no, yung mga comment na sa tingin mo inappropriate para sa iyo. So dapat linawin natin sino yung nag-delete. 'Di ba? Kuya Bal, Kalingap Rab, or mga moderator. totoo na dinidelete yung mga video niyo, ay yung mga comment niyo. Oh, nung ano, kanina may mga kinoment na naman ako sa vlog ni Kalingap yun kasi kanina ko lang nakita yun. Oo. Eh nakita ko talagang bugbog ako sa comment doon. Alam mo yung nananahimik ka tapos hindi mo alam na pinag-uusapan ka na pala ng ibang tao na nanggaasa ka, di ba? Kasiraan masyado sa buhay ko yun, sa pagkatao ko. Ayun nga masaklap noon. Kasi kung yun ang nababasa mo sa social media na wala namang katotohanan. May time pati na hindi na ako makatulog, kakabasa ko ng mga comment. Gusto kong i-reply, sabi ko para paliwanagan sila ng totoo. Mm-mm. Okay, so nangyayari dito, nakikita natin, nagkakaroon ng emotional stress itong pinsan dahil doon sa mga akusasyon na ibinabato po sa kanya, mga Kalingap at Kabagis, ng mga supporters. Hindi naman mismo galing kay Kuya Bal at kay Kalingap Rab allegedly. Nanggagaling sa mga nagko-comment na parang ang lumalabas ay may mas alam pa sila doon sa mismong nagbablog, mga Kalingap at Kabagis. No? So, ito pong interview na ito ay mahaba. Kumuha lamang po tayo ng konti para meron po tayong reference sa ibibigay po nating opinion sa usaping ito, mga Kalingap at Kabagis. So, ganito lang yan. No? Sir, sana mapanood mo ito. Ito'y opinion lamang po. No? Ito'y opinion lang naman po. Para ikangay magkaroon tayo ng healthy conversation. Total, kayo naman po ay lumabas na sa social media. Subject for reaction na po kayo, naming mga reactors. Pero kung mas pinili ninyong manahimik, no? 'Di ba? Hindi kayo marereaksyonan. Pero ngayon, kayo po ay nagpa-interview sa isang content creator at syempre marami na ang nakapanood, ay re-reactionan namin yung mga statement na binitawan ninyo. Huwag kayong mag-alala, sir. Hindi ko naman po kayo babalahurain. Hindi naman po ako ganung klaseng reactor. Tayo po ay nakabase lamang punto per punto, no, sa mga bagay na napapanood natin at naririnig natin dito po sa social media, mga Kalingap at Kabagis. Okay.
ito na. Ito lang po ang masasabi ko, sir. Sana mapanood mo ito. Kung meron po kayong concern, no? Sana, kung meron kayong concern doon sa pinsan ninyo in regards doon sa pagbablog sa kanya, dahil sabi nyo po, di umano ay nabubuli, nababash, hindi lamang sa social media, bagkos doon po sa mga taong nakapaligid sa kanya, mga kaklase niya sa eskwelahan or makakilala niya, di ba? Ano po yung ginawa ninyong aksyon in the first place nung nalaman po ninyo? Kasi doon sa unang sagot po ninyo, sir, puro may siguro po eh. Di ba? Siguro, parang ganon. Laging meron pong siguro doon sa sagot ninyo. So, ibig sabihin, uncertain kayo kung yung mga fact na inilalatag po ninyo dito sa interview na ito ay masasabi po nating ikangay may kasamang resibo. No? Mga kalingap at kabagis. Ano po yung ginawa ninyo in the first place kung nung nalaman ninyo na ganun nga po yung nangyayari doon sa pamangkin? Pwede nyo pong sabihin na ika nga ay nag-request kami. Di ba? Nag-request kami na wag nang i-vlog. No? Muna, pansamantala. Kasi nandun, nasabi niya naman wag munang i-vlog pansamantala. No? Protection para doon sa bata. I agree. No? Pero, nung nakita po ninyong ika nga'y nagiging nag-i-escalate na, no? Yung mga comment ng commentator, hindi lamang po doon sa pinsan ninyo, bagkus sa inyo na rin po, ano po yung ginawa ninyong aksyon? Ito po yung nakikita ko, sir, na ginawa ninyong aksyon. Mawalang galang na lang po. Imbes na kayo po ay pumunta sa tamang ahensya, which is, dahil nga po nangyari ang pambubuli at pangharas via online, no? Dapat nagpunta po kayo sa tamang ahensya. Ano po ba yung tamang ahensya, sir? Dapat nagreklamo kayo sa cybercrime. Yung po yung pinaka-the best, no? Yung po yung pinaka-legal na paraan para ika nga'y makuha ninyo yung tamang hustisya. Ireklamo mo si Kuya Bal, ireklamo mo si Kalinga Prab, ireklamo mo yung mga nambabash, ireklamo mo kung sino man yung nag-upload na sa nakikita mo yung nababash yung pinsan mo, dapat ganun. O ngayon, tanong ko po, sir, nung sa pinsan ni Andrea, ano ngayon ang hustisyang makukuha ninyo ngayong nagpa-interview kayo dito kay Kapiso? Di ba? Meron po kaya kayong ikangang makukuhang ganansya? Makukuha nyo po ba ang hustisya pag nagpa-interview kayo kay Kapisot? Magiging hati lamang po ang opinion ng mga viewers at ng mga netizens sa pagpapa-interview ninyo. Dahil 100% sure po ako na hindi lahat ng manonood ay papanigan kayo, sir. Dahil katulad din po, no, ng mga viewers ay may mapapaisip din po. Bakit kay Kapisot kayo nagpa-interview at hindi kayo nagreklamo sa cybercrime? Dahil dun po sa pambubuli at panghaharas na ginawa sa inyo. At ngayon, kung ayaw talaga, matigas ang ulo ng Kalingap, patuloy na ina-upload ang video ni Andrea. Dapat doon. Dapat doon kayo nagreklamo. Di ba? Dapat doon kayo nagreklamo sa cybercrime. Hindi kay Kapisot. Kasi unang-una sa lahat ay hindi naman po tamang ahensya si Kapisot. Mga Kalingap at kabagis. Di ba? Kasi kahit pagbali-balik tayo natin ng sitwasyon, kayo po, no? Bago po kayo nag-go public, isa po kayong pribadong tao. Pero nung ika ngayon nagpa-interview na kayo kay Kapisot, kinonvert nyo po yan bilang isang public figure. Dahil nagpa-interview kayo online, via social media. Yung pagpapa-interview po ninyo kay Kapisot, sir, wala po kayong ganansya dyan. Pero si Kapisot meron. Ano po yun? Views. Content creator siya eh. Di ba? Tama po ba ako o mali? Kaya hanggang sa akin lang, sir. Ang masasabi ko lang po, no? Wrap everything up. Anong tawag dito? Wrap up everything. No? Mga Kalingap at kabagis. Kung pakiramdam po natin, tayo po ay nababash, isa po tayong pribadong tao, tayo po ay binabanatan sa social media, no? Ano po yung paraan para po ipagtanggol ang ating sarili? Mag-file ng complaint sa cybercrime. At sila na po yung gagawa ng paraan para maaksyonan yung mga taong nangbubuli sa inyo or yung nanghaharas. Yung po dapat.
Kasi kung patuloy po kayong magpapasa publiko, no, mga kalingap at kabagis, at maglalabas ng hinaing ninyo, magiging hati lamang ang opinyon. At ang magiging korte ay ang social media, which is hindi po maganda ang kalalabasan. Based from my experience po. Ngayon, nai-stress na kayo sa pambabash na nakukuha ninyo sa mga netizens. What else more? Yung ginawa po ninyong pagpapa-interview kay Kapisot. Do you think, ika nga'y malilinis po ninyo ang pangalan ninyo doon? Hindi po. Lalo lang po kayong mababash, sir. Mga kalingap at kabagis. Asahan nyo po yan, no? Nice. Kwan na po natin yan. Sa tinagal-tagal na po rin nating reactor, ganyan po talaga yung kinalalabasan minsan ng mga nagpapa-interview. Mas lalo silang nababash, mas lalo po silang nai-stress. Tulad yan, o ngayon, na-reactionan kayo at certain po ako na hindi lang po ako magre-reaction sa inyo. Tayo nga po, pa tayo ika nga'y mas, kumpara sa mga ibang reactor, mas malumanay pa tayong mag-react. No? Tayo, hindi tayo nang babalahura. Punto per punto lamang po tayo. Paano na lamang po kaya kung matsyempuhan nyo yung mga ibang reactor na, di ba? Alam nyo na, yung mga balahurang reactor, pag sila ang bumanat, o di, mas kawawa po yung magiging outcome doon. No, pag sila po ang nag-reaction sa inyo. Kaya muli, uulitin ko po, kung tayo po ay nababash online, isa po tayong pribadong tao, kahit nga public kahit kami, di ba? Kahit nga kami, pwede naman magkwan kung kami po ay feeling namin nababalahura din kami. Di ba? Andyan ang cybercrime. Andyan ang tamang ahensya para magreklamo po. Ganun lang po kasimple yun. Mga kalingap at kabagis. Di ba? So, yun lang po ang ating reaction video for today, mga kalingap at kabagis. And kagaya po ng dati, your comment matters. And mag-comment na lamang po kayo sa ating comment section. So, yun muli, maraming salamat talaga sa dulo po ng ating reaction video. Ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. At kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today, mga kalingap at kabagis, ay paki-like and share na lang po. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team COS at ng Team Bios ng Kalingap. So always say mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!